Hello po, Miss Fujiko. Magandang araw po sa'yo at sa lahat ng tagapakinig sa channel mo. Ang kwentong ibabahagi ko ay hango sa tunay kong karanasan at sana kapulutan ng aral ng inyong mga tagapakinig. Itago mo na lang ako sa pangalang Henry, 29 years old, hiwalay sa asawa at may isang anak. Nasa pangangalaga ng ex-wife kong si Fatima ang anak namin dahil sa babae naman talaga napupunta ang anak kapag menor de edad pa lamang ito. Magmula nang nagkahiwalay kami ni Fatima, namuhay na ako bilang single at walang ibang inaasikaso kundi ang sarili ko lang. Wala na rin akong ibang naging karelasyon kaya paminsan-minsan hinahanap-hanap ko ang bagay na kailangan ng isang lalaki tuwing gabi. Sa Makati ko napiling manirahan. Nagrerenta lang ako ng bahay doon. Pero may sariling bahay ang parents ko sa Carmona, Cavite. Twice a month, dumadalaw ako sa kanila at nag-overnight ng kahit isang gabi lang para naman magka-banding kami. Wala silang ibang pwedeng makasama roon maliban sa isang lalaking kasambahay na si Jonas. Nag-iisang anak lang kasi ako ng mga magulang ko, kaya obligasyon ko talagang bisitahin sila sa Cavite once a month. Undergraduate rin ako sa engineering course. Pero kahit na hindi ako nakapagtapos ng college, magaling naman ako dumiskarte sa buhay. Nagtatrabaho ako noon bilang sales agent sa isang car dealership. At hindi sa pagmamayabang ako ang top-selling agent roon dahil sa galing kong makipag-usap, lalo na kung babae ang titingin ng sasakyan. Kapag kasi babae ang customer, hindi ko siya hinahayaan na umalis nang walang kinukuhang unit. Kaya masasabi ko na pagdating sa pera, hindi ako gipit. Maliban kasi sa regular monthly salary ng isang agent, malaki rin ang commission at incentives namin. Back to back pa yon minsan, lalo kapag naka-bank financing ang client namin. May commission rin kasi kami mula sa bangko. Noong 20 years old lang ako, nag-decide akong tumigil na sa pag-aaral. Akala ko kasi para sa akin yung kursong engineering, pero hindi pala. Pakiramdam ko puro puyat, pagod at stress lang ang inabot ko. Hirap kong ipasa ang mga major subjects. Halos araw-araw akong nag-aaral dahil nahihiya ako sa mga magulang ko. Pinilit ko naman sana lahat ng makakaya ko dahil malaki na yung nagagastos nila sa pag-aaral ko. Pero wala talaga Kahit anong gawin ko, talagang nahihirapan ako sa kursong yon. Naglakas sa loob akong kausapin sina Mommy at Daddy. Alam kong masasaktan sila sa sasabihin ko. Pero mas okay na yon. Kesa mas lumaki pa ang gastos nila tapos wala namang mangyayari. Mommy, Daddy, sorry po talaga. Pero hindi ko na po talaga kayang ipagpatuloy yung course ko. Nahihirapan po ako. At kung magpapatuloy pa po ako sa pag-aaral, mas lalo lang lalaki ang gagastusin ninyo. Nakayokong wika ko. Bumalatay ang pagkabigla at panghihinayang sa mukha ng parents ko. Kung mag-shift ka na lang kaya ng course, kahit commerce o computer science o kung ano man sa tingin mo na kaya mong course. Sagot ni Mommy. Tumango si Daddy sa sinabing iyon ni Mommy. Tanda ng pagsang-ayon. Pero 20 years old na po ako. Pwede na akong sumubok magtrabaho, Mommy. Umiling-iling silang dalawa. Narinig ko ang malakas na pagbuntong hininga ni Daddy. Magkasunod silang tumayo at iniwan ako sa sala. Sa totoo lang, nakokonsensya ako. Pero wala namang masama kung susubukan kong mag-apply ng trabaho, di ba? Kahit hindi sumang-ayon sa paghahanap ko ng trabaho ang mga parents ko, sa huli wala rin naman silang nagawa.
Nag-apply ako bilang sales agent sa isang car dealership showroom. Nagulat ako dahil noong makaharap ko ang manager, hindi siya pure-blooded Filipino. At siya si Miss Nicole. Si Miss Nicole ay half German and half Filipino. Pero sa Pilipinas daw siya nag-college, kaya kahit papano, marunong siyang magsalita ng Tagalog kahit hindi ito fluent. Alam mo, Henry, noong nag-aaral ako sa UST o University of Santo Tomas, nag-range lang sa 78 to 80 ang madalas kong grades sa Filipino subject. Dahil hirap talaga ako at kahit noong nagtatrabaho na ako, may mga malalim na salitang Tagalog pa rin ang hindi ko alam kung anong ibig sabihin. Wika ni Miss Nicole. Napangiti ako at sinabi ko sa kanya na at least kinaya niya at umabot pa nga sa posisyon niya ngayon bilang manager. Noong ini-interview nga ako ni Miss Nicole, talagang kinabahan ako. Sa totoo lang nakaka-intimidate ang kagandahan niya. Bukod sa maganda, matangkad din. 5'9" ang height niya at bihira ang ganoong height sa mga babaeng Pilipina. Mahaba ang buhok, slim ang type body, ngunit pinagpala naman sa hinaharap. Halatang pinagpala sa bahaging iyon si Nicole, kahit pa naka-polo blouse siya at naka-office coat na black. Ako naman, aminadong hindi tisoy, pero pwede naman akong ituring na tall, dark, and handsome. 6 feet ang tangkad ko, slim type ang pangangatawan, pero broad-chested din. Sabi ng mga katrabaho ko, kasing katawan ko raw si Sanjo Marudo, iyong artista. Ganoon ang pangangatawan ko. Maging ang kulay ko ay ganon din. Pagdating naman sa itsura, hindi naman ako yung tipong cute na agad kapag makikita mo. Pero kapag ngumingiti ako, nawawala raw ang mga mata ko at lumalabas ang maliit na 2 dimple. Iyon naman daw ang nakakadagdag sa appeal ko. Pagkatapos ng interview, lalo akong kinabahan. Nakatingin sa akin si Miss Nicole at nagulat ako nang sabihin niyang, "You are hired, Mr. Henry Sarmiento. Congratulations!" Halos tumalon ako sa saya nang marinig ko ang sinabi niya. Thank you so much, Miss Nicole. Ngumiti siya at pinaliwanag kung ano ang magiging trabaho ko sa kumpanya. Habang nagsasalita siya, hindi ko mapigilan ang mapatingin sa malalaking niyang hinaharap. Nang marinig kong tumikhim si Miss Nicole, agad akong nag-angat ng tingin. "Henry, ang sabi ko pwede ka nang lumabas ng opisina ko. Bumalik ka na lang sa Monday. Iyon ang araw na magsa-start ka na." Nakaramdam ako ng pagkapahiya, kaya nagpasalamat na lang ulit ako kay Miss Nicole at nagmamadali ng lumabas ng kanyang opisina. Sobrang saya ko ng mga sandaling iyon. Pakiramdam ko, lumulutang ang mga paa ko sa ulap. Nagmadali na akong umuwi at masaya akong binalita sa parents ko ang pagkakatanggap ko sa kumpanya as a sales agent. Kahit papano, ay may nakita akong tuwa at nagkaroon ng pag-asa sa muka ng mga magulang ko. "Kung saan ka masaya, anak, so suportahan ka namin ng daddy mo." Wika ni Mommy. Niyakap ko siya ng mahigpit at nagpasalamat sa suportang binibigay nila sa akin. Pagkalipas ng 6 na buwan, naging top-selling agent ako. Mas naging malapit sa akin si Miss Nicole. Kapag may mga meeting sa ibang company, ako ang sinasama niya. Madalas siyang pagod dahil napakasipag niya sa trabaho. Kaya palagi akong may pagkakataon na magpaka-gentleman. Madalas akong mag-offer kay Miss Nicole na ako na ang magdadrive papauwi, lalo na kung sa probinsya ang lakad na long ride. One time, inabutan kami ng malakas na bagyo
habang nasa daan. Galing kaming Zambales noon. Sobrang lakas talaga ng hangin at ulan sa daan. Henry, mas mabuti pa sigurong palipasin muna natin ang malakas na ulan at hangin. Masyadong delikado ang daan. Maghanap muna tayo ng matutuluyang hotel para magpalipas na lang ng gabi. Mas mabuti pa nga siguro, Miss Nicole. Talagang napakadelikado kung babiyahe pa tayo ngayon. Nagpaikot-ikot kami sa lugar na yon hanggang sa nakakita kami ng isang hotel. Kumuha siya ng 2 room. Bale, tig-isa kami. Magpahinga muna tayo sandali, Henry. Mamaya na tayo kumain. Wika niya. Pumasok na ako sa kwarto ko at siya naman sa kwartong kinuha niya. After 1 hour, kinatok na ako ni Miss Nicole. Sa labas raw kami kumain dahil wala siyang makitang masarap na pagkain sa menu. Kaya naghanap kami ng pwedeng kainan sa labas. Noong pabalik na kami sa hotel, nagulat ako nang pinahinto niya ang kotse sa isang tindahan ng alak. Wait lang ha, bibili lang ako ng maiinom natin. Shot tayo ng kaunti, pampatulog lang. Nakangiti niyang alok. Napangiti naman ako at syempre may pilyong ideyang naglalaro sa isipan ko. Okay, ma'am. Ikaw bahala. Maiksi kong sagot. Habang hinihintay ko siya sa loob ng kotse, binuksan ko ang stereo. Pumailan lang ang isang sweet music na lalo pang nagpainit sa aking pakiramdam. Ilang sandali pa, namataan ko na si Miss Nicole na pabalik na sa kotse. Nakangiti siya at nang nakapasok na sa loob, sinabi niyang maghanap kami ng mabibiling pulutan. Habang binabagtas namin ang daan pabalik sa hotel, nakakita kami ng nagtitinda ng inihaw na manok. Ipinarada ko sa gilid ang kotse. Pagkatapos, bumaba na ako at ako na ang bumili ng inihaw na manok. Pagdating sa hotel, dumiretso na kami sa kwartong kinuha niya. Nagulat ako nang maghubad siya ng jacket na suot niya. Ganon din yung pantalon at ang natira lang ay manipis na sando at shorts. Nakita na ang maputi at makinis niyang balat. Pasensya ka na, Henry. Kapag nandito lang ako sa bahay, ganito lang talaga yung suot ko dahil komportable ako sa ganito. Ngumiti lang ako at sinabi kong walang problema. Pero ang hindi niya alam, may nagalit na isang bahagi sa katawan ko. Paano ba naman? Bukod sa napakakinis ng balat niya, maputi at lumalabas na halos ang pisngin ng malulusog na bagay sa harapan niya. Hanggang sa narinig ko na lang ang malamyos niyang boses. Okay ka lang ba, Henry? Oo naman. Okay lang ako. Paano? Bubuksan ko na ba itong alak? Tumango siya at naupo na siya sa kabilang bahagi ng mesa. Nag-umpisa na nga kaming uminom. Hindi ko alam, pero hindi pa ako lasing. Pakiramdam ko, malakas na yung tama ko kay Miss Nicole. Kung saan-saan na nga napunta ang usapan naming dalawa. Hanggang sa nagpaalam na nga siyang pupunta lang sa banyo. Nang tumayo si Miss Nicole, agad ko siyang sinundan ng nagbabagang tingin. Napaka-sexy at ganda talaga niya. Nag-init bigla ang pakiramdam ko kaya pilit kong pinapakalma ang aking nagagalit na sarili. Habang hinihintay ko siyang lumabas, ay nasabi ko sa aking sarili na mukhang kailangan kong maghanda dahil hindi malayong mapalaban ako kapag mas lumalim pa ang gabi. Noong lumabas ng banyo si Miss Nicole, bigla akong tumayo ng maayos. Nagulat pa siya nang makita ako nakatayo at hinihintay siya. Gagamit ka rin ba ng banyo? Tanong niya na namumungay pa ang mga mata. Matamis siyang ngumiti sa akin at nagtanong kung kaya ko pa ba. Gusto ko siyang sagutin na hindi na dahil nababalisan na ako.
pero mas pinili kong tumango, kaya napangiti siya. Sure ka ba, Henry, na okay ka lang? Oo naman, okay nga lang ako. Naupo siya sa harapan ko at tumagay ulit. May girlfriend ka na ba? Wala sa ngayon. Good. Napaisip ako sa naging reaksyon ni Miss Nicole. May gusto ba siya sa akin? Tanong ko sa sarili ko hanggang sa napatingin ako sa mukha niya at nagtagpo ang aming paningin. Namalayan ko na lang na bigla na lang niyang tinawid ang pagitan naming dalawa. Bagamat hindi ako naging handa pero sinunggaban ko na rin ang totoong pulutan na kanino ko pa gustong matikman. Kasabay ng malakas na ulan at hangin sa labas, tila nakikipagsabayan din kami ni Miss Nicole sa pagiging sobrang abala sa loob ng malamig na silid. Dahil na rin sa katamtamang karga ng alak, kaya naman dumagdag pa yon sa masarap na pakiramdam at mas nagpatagal pa sa ginagawa namin. Batang-bata pa ako at walang kasintahan, kaya marami akong enerhiyang nakaimbak sa katawan. Kaya kong tumagal kahit pa magdamag. Nung makatapos, magkayakap kaming nahiga at may ngiti sa labing natulog. Kinabukasan, nagising ako sa kwarto ko. Nalabis kong ipinagtaka. Ang alam ko kasi, nasa kwarto ni Miss Nicole kami natulog noong nagdaang gabi. Nang mapatingin ako sa orasan, mag-aalas 7 na pala ng umaga. Nagmamadali akong tumayo at naghilamos sa banyo. Pagkatapos, kinatok ko si Miss Nicole sa kabilang kwarto. Nagulat ako dahil nakabihis na siya nang pagbuksan ako ng pinto. Good morning, Miss Nicole. I'm sorry. Tinanghali ako ng gising. Okay lang. Huwag kang mag-alala. Kakatapos ko lang din naman magbihis. Inaya na nga niya akong mag-almusal sa labas bago kami bumiyahe pabalik sa Maynila. Habang naghahanap kami ng pwedeng kainan, hindi na nga namin pinag-usapan ang nangyari noong nagdaang gabi. Pagkarating sa Maynila, inihatid niya ako sa terminal ng bus papauwi ng Cavite. Sumapit ang Lunes, balik trabaho kami sa showroom. Normal ang galaw at turingan namin sa isa't isa. Kaya naisip ko na baka wala lang nga sa kanya ang nangyari noon sa amin sa hotel. Maaaring kailangan lang niyang maglabas ng init at pagkabalisa at nagkataong naroon ako kaya ako ang hiningan niya ng tulong. Pero kinahapunan, noong mag-uuwian na, nagsabi siya sa akin, "Henry, magpaiwan ka muna. May pag-uusapan tayo tungkol sa sunod nating out of town." Okay, ma'am. Magalang kong sagot lalo at naroon pa rin ang mga kapwa ko agent na nagliligpit na ng mga gamit dahil uuwi na. Noong kami na lang, sabi niya sa akin, "Henry, ito susi. Palamigin mo na yung kotse mo. Magpapasama ako sa'yo." Okay po, ma'am. Sagot ko na wala pa ring ideya sa plano niya. Nauna na nga ako sa sasakyan niya at nag-on ng aircon para lumamig na agad. Tapos saka ako lumipat sa passenger seat katabi ng driver seat. Ilang saglit pa, dumating na nga si Miss Nicole. Saan tayo pupunta, ma'am? "You'll see." Sagot niya pa at nagpakawala ng tipid pero tila kinikilig ng ngiti. Nagulat ako noong iniliko niya ang sasakyan sa isang pribadong gusali na may mga pribadong silid. Nang mahinto niya ang sasakyan sa parking lot, tumingin siya sa akin, sabay sabing, "Henry, ayos lang ba sa'yo? Nabitin pa kasi ako sa ginawa natin noong nakaraan. Parang kalahati lang ang naaalala ko dahil lasing na ako noon. Kaya gusto kong ulitin ngayon ng walang kargang alak para malinaw sa akin lahat."
Oo, Miss Nicole. No problem sa akin yan. Gusto ko rin. Sagot ko pa. Agad na siyang bumaba ng kotse at tumuloy sa loob. Pagdating sa silid, wala nang pag-uusap pa. Direct to the point na. At wala nang sinayang na oras. Talagang matindi rin pala yung uhaw niya. Dahil kung gaano ako kasipag sa bagay na yon, ganoon din siya. At inabot nga kami ng mahigit 1 oras sa aming trabahong pinagkakaabalahan. Noong makatapos, nag-order siya ng pagkain namin. Kumain muna kami, saka na kami nag-outroon. Magmula noon, madalas na ang paglabas namin ni Miss Nicole. Wala kaming pinag-uusapan kung ano yung namamagitan sa amin. Basta ginagawa lang namin dahil pareho namin gusto at kailangan. Wala ring sino sa kumpanya ang nakakaalam ng ginagawa namin. Sa katunayan, kahit nasa opisina, madalas kaming lumalagpas sa hangganan. Kahit na hindi na namin pinag-uusapan kung ano ang aming relasyon. Hanggang isang araw, pagkatapos naming manood ng sine, dumiretso kami ni Miss Nicole sa isang mamahaling restaurant. Nagtataka na ako kung bakit siya kakaiba nung araw na yon. Masyado siyang tahimik at parang malalim ang iniisip. May problema ba, Miss Nicole? Tumitig na muna siya sa akin na para bang tinatansya ang magiging reaksyon ko. Hanggang sa nagulat ako nang bigla siyang nagsalita. Henry, I'm pregnant at ikaw ang ama. Wika ni Miss Nicole. Inakala kong nagkamali lang ako ng pandinig dahil parang bombang sumabog yun sa pandinig ko, yung sinabi niya. Totoo ba yan, Miss Nicole? Kung ganun, magiging daddy na ako. Excited kong tanong. Tumango siya at kinumpirma na magiging ama na nga ako. 2 months na akong delayed, kaya nagpa-check up na ako kanina at positive ang result ko. Buntis nga ako. Akmang sasagot na ulit ako pero pinigilan niya ako. Henry, ayoko pang mag-asawa. Pinangungunahan na kita, Henry. Marami pa akong pangarap sa buhay at gusto kong maging successful sa career ko. Huwag kang mag-alala. Aalagaan at palalakihin ko ng maayos ang magiging anak natin. At isa pa pala, gusto ko lang linawin sa'yo na ayokong tumanggap ng sustento mula sa'yo para sa magiging anak natin. Pwede kang dumalaw sa bata pero hindi mo siya pwedeng hiramin. I'm sorry, Henry. Hindi pa talaga ako handa para sa isang serious relationship. Gulat na gulat ako sa narinig ko. Karamihan sa mga babae, gustong managot ang lalaking nakabuntis sa kanila at gusto rin na maging buo ang pamilyang kamumulatan ng kanilang anak. Pero kabaligtaran yon sa part ni Nicole. Kahit kinumbinsi ko siya at sinabing handa akong pakasalan siya, talagang solid ang desisyon niya sa bagay na yon. Ayaw niya ng relasyon, kaya wala na akong nagawa ron.